聖書朗読を行います。今日の聖書箇所は詩編14編1節から7節です。Reading the Bible, Psalm chapter 14, verse 1 through 7。詩編14編 1節。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。アーメン。それください。今読んだところで、愚か者は心の中で神はいないと言っていると。もしこの礼拝に伝えている方の中で神なんかいない、そう思われているならば、聖書は明らかに愚か者だと言っています。またクリスチャンと呼ばれる人のことで、私たちであってもここに神様を意識していないならば、私たちは愚か者であるということを聖書は教えています。ぜひこの礼拝の時、イエス様が、神様がここにおられるということを意識してください。続いて聖歌を持って賛美していきます。聖歌642番を賛美していきます。花
祈りをゴールド兄弟お願いします。Pagawin po sa lahat, magsitayo po para sa ating panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ito, Panginoon, panibagong buhay, panibagong kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Salamat po at kami po ay nandirito sa lugar na ito upang magbalik po ng papuri at pasasalamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos, Panginoon, ang Diyos na buhay na patuloy na nag-iingat sa amin sa araw-araw, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na bigyan mo po kami ng pusong handang magpaturo, pusong mapagkumbaba na tanggapin ang mga salita mo, Panginoon. Ano man ang mga nais mo sa aming buhay, ano man mga kalooban mo sa amin, Lord God, patuloy na. Kayo po ang patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa aming mga pastor, na gagamitin mo, patuloy na itago mo sila sa iyong likuran, Lord God, na tanging ikaw lamang ang siyang makita, marinig ang bawat isa sa amin. Patuloy na gamitin mo sila sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, Lord God. Dalangin ko rin sa aming suyako, Panginoon, kay Ma'am, patuloy na bigyan mo po siya ng kagalakan na maglingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po siya, maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Patuloy na kayo po ang kumilos sa mga buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Dalangin ko rin, Panginoon, ang katagumpayan sa gawain ito dahil ikaw, Lord, ang aming Panginoon na laging nandiyan sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Hindi, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.続いて聖歌88番を賛美します。子羊イエスにトゥーザラム、日本語で1回、英語で2回賛美していきます。
座におられる子羊イエスに栄光と尊厳と力よとわに罪なき御子が私に代わり命捨てよみがえり世界治めるあなたの偉大なその皆与えますすべての治める王なる子羊主イエス To the Lamb upon the throne be the praise forevermore. Be the power and the glory. Be the strength and majesty. Son of God, Son of Man, you became the spotless Lamb, suffering for me. You should mercy, now you reign in majesty. We worship thee, O Lamb of God, the living one. We lift up your name and worship thee, ancient of days. You give you praise, O Lamb upon the throne. To the Lamb upon the throne be the praise forevermore. Be the power and the glory. Be the strength and majesty. Son of God, Son of Man, you became the spotless Lamb, suffering for me. You show mercy, now you reign in majesty. We worship thee, O Lamb of God, the living one. We lift up your name and worship thee, ancient of days. We give you praise, O Lamb upon the throne. Amen. 続いて聖書朗読献身メッセージを続きます。聖書朗読は今日は照屋裕太兄弟、聖書箇所は創世記2章8節から9節です。そして献身を、パルマーズファミリーメッセージをパスタルーイです。よろしくお願いします。
してそれが実は行われました。彼は今は日本にできるだけ、日本に好きなだけいられるっていうビザを取得することができました。神様に感謝します。そして創世記のあとまだレベレーションなんで、黙示録の4章の12節をまたこの箇所を読んでみますので、また皆さん時間があったら黙示録の4章の12節の箇所を話していますので読んでください。
Okay, so mas, good morning sa bawat isa sa atin. Good morning sa namin. So, purihin ang Panginoon. At tayo po ay sumamba at magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Amen? So, isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nandito, ay binigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon na tayo ay makalapit at makapagsamba sa Kanya na wala mang pag-alinlangan. Kaya tayo po muna ay manalangin sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mahiwagang biyaya sa amin. Dati kami malayo, pero nilapit mo kami sa iyo. Dati hindi kami bayan, ngunit ginawa mo kaming bayan. Dati wala kaming karapatan sa iyong hapag. Pero binigyan mo kami ng pagkakataon upang makapagbalik ng papuri sa iyo. Kaya salamat, Lord God, sa iyong biyaya sa amin. Salamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Panginoon, gamitin niyo po kami ngayong umaga, Mr. Naomi, na maging daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Kausapin niyo po kami sa pamagitan ng iyong banal na salita lamang. Salamat din, Lord God, sapagkat nakatayo kami sa harapan ng palpitong ito. Dahil sa iyong biyaya, O Diyos. At binigyan mo kami ng karapatan na makatawag sa iyo na aming Ama. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Good morning. God is good. And all the time. So, ganun kabuti yung God. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Sa panahon ng unos, mabuti yung God. Sa panahon ng tag-ulan, mabuti yung God. Sa panahon na may karamdaman, mabuti yung God. Sa panahon ng kawalan, mabuti yung God. Amen, church. Kaya ang kabutihan ng God ay hindi mababago sa pamagitan ng pangit na sitwasyon ng buhay. Yung kabutihan ng Diyos, sa kabila na hindi tayo tapat, yung God ay manatiling tapat. Amen, church? Sa panahon ng ating kakulangan, si Jesus ang pumuno ng lahat. Kaya salamat sa Diyos. Amen. So yun yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos. At ngayon natin pag-usapan in the book of Genesis chapter 2, beginning verse 8 to 9. Ito yung dalawang klase ng halaman na ginawa ng Diyos. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Amen.
Pag binasa po natin ang chapter 12 ng Genesis, ay hindi lamang doon yung tree of knowledge ang nagbibigay na maganda sa paningin ng babae, ここではここであるその知恵の木だけが本当に目にとって人の目にとって麗しいのではないですね。それだけではないです実は。たくさんの恵みがあるんですね。 pag binasa niyo po na verse 1 hanggang verse 7, ay pinakita doon na lahat na mabuti o lahat ng mga bungang kahoy, masarap at mabuti sa paningin ng tao. で創世記を言いますと、その知恵の木だけではなくて、その誘惑の木だけでなくて、実は神様が通されたいろんな木も、実は私の体にとって良いものであるし、見た目も素晴らしく美味しそうだったんですね。 At nalalaman na ng tao yung masarap at maganda. Amen? 人間はやっぱりいい悪いというのは分からないですね。 Kaya doon sa gitna ng halamanan ng Eden, エデンの真ん中で、 ay ang God ang naglagay din ng apat na klase o apat na ilog sa halamanan ng Eden. エデンの園の中に神様は4つの川を置きましたね。 Kaya pag binasa nyo, matagpuan nyo yan, Genesis chapter 2. ありますよ、創世記の2章に。 Hindi lamang yung halamanan ng mga halamanan ng Garden of Eden na nandoon, naglagay din siya ng ilog na apat na ilog at kabilang yung salitang Tigris. エデンの中にただ植物だけを置いたのではなくて、その中には4つのテグレス川を含む川がありましたね。 At in-emphasize ng Bible na ang apat na ilog na ito ay matagpuan sa Europa, Amerika o Africa and Asia. そしてこの4つの川がヨーロッパやアフリカやアジアでこれを見かけるんですね。いう川実はそれにありますよね。 Ang Garden of Eden エデンのその ay gawa ng Diyos. 神様が作りました。 Ang ilog na apat ay gawa ng Diyos. この4つの川も神様が通しました。 Pero yung concern ng God ay ang dalawang klaseng kahoy ang nandoon. でも神様がここに注目を置くのはこの2つの種類の木なんですね。 Yung tree of life, 木の命の木。 and tree of knowledge of good and evil. 霊学を知る知識の木ですね。 Amen, church. 雨ですか？ At yung ating pag-uusapan, yung ating tema, テーマなんですが、 ay may pamagat, the manifestation of God's grace. 神様の素晴らしい恵みの強調、主張、マニフェステーション、パッと英語で言うと、何ですかね。 So, 出てこないな、パッと英語が、はい。 so yung kapahayagan ng biyaya ng Diyos. 神様の恵みの証なんですね。 Amen, church? Kaya yung grasya ng God, yung biyaya ng God, ay hindi lamang tumutukoy in the New Testament, even the Old Testament, in the book of Revelation, o Genesis chapter 2, ito yung manifestation ng grasya ng God. これは神様のここで出てくるのは、創世記から最後の黙示録までなんですけども、すべて神様が作るものは、すべて神様の恵みの象徴と言えますね。 Amen, church? Ang tree of life, そしてこの命の木も、 nilagay ng Diyos sa bandang silangan ng Eden. そして東側に置きましたね。 At walang condition ito. そして無条件です。 Pag binasa niyo sa Bible, in the book of Genesis, ang tree of life ay walang condition. ここ読みますと、命の木は条件なしで神様はそうしました。わ Amen. かりますか？ But the tree of knowledge of good and evil でも知識の木には may condition. 条件をつけたんですね。 Amen. わかりますか？命の木と知識の木ですね。条件なしと条件付きの木ですね。 Nakita niyo? ありましたか？皆さん確認できましたか？ Sa mga nagbabasa ng Bible, mabasa niyo yung tree of life ay nilagay ng God na walang condition. 命の木には無条件で神様がそうしました。 Hindi niya sinabi na huwag kainin. 食べてはいけないとは言っていません。 Hindi niya rin sinabi na kainin ninyo. 食べなさいとも言っていません。 Amen. 雨ですか？ Pero yung puno na nakaalam na mabuti at masama, しかし、善悪の木なんですが、 mayroong condition. 条件をつけました。 Mayroong babala. そしてここで勧告がありましたね。 Huwag niyong kainin. 食べてはいけませんという注意がありました。 Kapag kinain niyo, mamamatay kayo. そして食べた瞬間に死ぬということですね。 Amen, church. 雨ですか？ So ito yung larawan ng dalawa, tree of life and tree of good, of knowledge, of evil. Ito yung kahulugan. これらが意味なんですね。これ2つの木の意味なんですが。 Pag ibasa tree of life, 読んでもらえますか？命の木は何ていうことですか？ tree of life is a picture of God's grace. Tree of life。命の木は神様の恵みの象徴ですね。そのものなんですね。
Amen, church. アメンですか？ Ang puno ng buhay, walang kondisyon, walang hinihingi na anumang kapalit. 命の木を作ったんですけれど、その下ですけれども、神様はこれをしなさいと一言もない、何の条件もなくたら、恵みだけですね。 Pero yung puno na nakalam na mabuti at masama 善悪の木は、 ay puno ng kondisyon. たくさんの条件付きの木でしたね。 Amen. アメンですか？ Ano yung kondisyon ng bunga o puno na kakalam ng mabunga o mabuti at masama? 善悪の木の条件っていうのは何がありましたか？ Ano yung kondisyon ng God? 覚えてますか？善悪の木に関しての条件。 So, kaya tell si agad, patay na. May bago'y mamatay, may babala siya. Yung salitang huwag. ここで、やっぱり死ぬってことなんですね。死んでしまう。だからいけないってことですね。 Kaya salitang huwag ay isang babala na delikado ito. だからここで食べてはならない。ならないってことは危ないからなんですね。 Kaya sabi nga isang kanta, wordly song, wag na wag kang lumayo. Your church, wag kang lumayo sa God. だから今歌であるんですけども、有名な歌では、決して離れるな。誘惑が来るから決して離れるなということで、皆さんもう本当に神様から離れたら一発ですよと。 Yung law full of condition, right? じゃあ立法についてですけど、もう一回立法があるからいろんな罰があるんですよね。いろんな責められるんですよ。責めどころがあるんですね。立法があるならば。 So yun yung kautosan. Ang kautosan, punong-puno ng kondisyon ito. 立法はいいものなんですね。悪いものではありません。でも、条件付きで立法があるならば、それを守らなければ、いろんな条件がある。いろんな罰がある。それが立法なんです。 Sino po nakababasa ng 5 libro o 5 libro ni Moses? モーセの5つの本を読んだことのある方は手を挙げてください。 Genesis hanggang Deuteronomy. 創世記から新明記までですけれども、 Ano yung nababasa natin doon? 何点書いてありますか？ Puro agreement, no? 全部契約書ですよね。こういう契約ってなかったですか？ Kasi yung law, nagdi-demand lagi. なぜならば契約ってことは、こうするけどこうしないといけない。 Gawin mo ito yung gawin mo. こうするべきだ。こうしないといけない。 Kung gusto mo gumanda ang buhay mo, gawin mo ito. もしも豊かになりたいならこれをしなさいと。 Kung gusto mo mahaba ang buhay mo, sundin mo ito. 長生きしたかったらこれをしなさいという契約。 Kung gusto niyo kahabagan kay ni Yahweh, mahalin niyo siya na buong puso. 神様に恵んでもらいたかったら、心から神様、イエス様を愛しなさいと。 Kaya ang kautosan puno ng pagdidemand. だから立法といえば、必ず立法となれば、必ずその裏にはいつでも罰がある。しないと、こういう条件で何かが起こるんですね。 Ang kautosan ay puro condition. もう一度繰り返します。立法は条件、合意、契約、そればっかりですね。 Amen, church. アメンですか？ Kaya yung unang condition na ginawa ng God, huwag kainin yung puno na nakaalam na mabuti at masama. そして、イエス様、神様の一番最初の立法といえば、この木から取って食べてはならないということですね。 Anong pangalan ng puno? でもう一度何ていう木でしたか？ Anong pangalan ng puno? どういう木か、何の木から取って食べてはならないと言いましたか？ Ha? Puno ng mansanas. May narinig リンゴ doon. の木ですか？ May nagme-message sa ata na ang puno daw nito, puno na mansanas. 時々メッセージで間違って、だからリンゴの木と言って言う人もいますから。 Kaya naintindihan ko ngayon kung bakit sa Pilipinas may drawing lagi na may kagat na mansanas. いつもね、このかじりかけのリンゴがフィリピンでもその絵が流行ってるんです、実は。 Kasi yan pala yung natirang kagat ni Eve at Adan. アダン、エヴァとアダンが取ったリンゴのかけらがまだそうやっていろんな使われていて、マークとして。 So hindi mansanas yan ha. Anong pangalan ng puno? だからリンゴではありませんが、もう一度皆さん、 Knowledge 知識の木。 of good. 善悪 and evil. の知識の木。善悪の知識の木ですね。 Amen. アーメン Hindi po siya puno ng masama. 悪い木では
Hindi din sa puno ng mabuti, 善の木でもありませんよ。 kundi puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. 善悪の知識の木です。 Amen, church? ダメですか？ Kaya nung sinabi ng God, alam niyo, naintindihan ko kung bakit, alam niyo, hindi alam ni Eva talaga kung babasahin niyo yung Bible at nagbabasa kayo ng Biblia, Genesis pa lang, chapter 1 hanggang chapter 3. Nung pinag-aaralan ko at binabasa ko ito, wala naman talagang alam si Eva na bawal ang puno na kainin na ito. 私が読んでいますと、実は本当にエヴァは、本当にこれはいけないってことは、エヴァには本当にこのように分かってなかったんじゃないかと思うんですね、私は。 Ang pinaghabilinan ng God, chapter 2, walang iba kundi si Adan. アダムに対して神様は食べてはならないと言ったんです。 Kaya basahin niyo. 読んでみてもいいですか？皆さん自分で調べてください。 Ngayon, nung kinuha ni Adan o ni Eva, そしてエヴァが食べた時には、 tahimik yung Bible. 聖書は無言でした。 Ngayon, itong ibang ito, エヴァが hindi pa siya nakontento sa sarili 自 niya, 分だけ神が良かったのを、 nagmamalasakit sa kay Adan, アダムのことを気にしてですよ、気にして、 dinalhan niya ng bunga. 良かれと思ったのか、その木を、その実をあげました。 Kaya doon ko naintindihan niyo yung kanta. Iba ang aking katulad. sorry, di pala iba-ibon. Amen. Nakadaka niya. So, nung kinuha ito ni Eva, dinala kay Adan, kinain ni Adan. そしてエヴァがこの実を取って食べて、今度はアダムに渡すんです。 Tingnan niyo, nung kinain ni Eva, エヴァが食べた瞬間、 nagkaroon ba sa kagad ng kamalayan tungkol sa mabuti at masama? の効果がありましたか？ Wala. エヴァってすぐに分かりましたか？自分がどういう状況か。ないですよね。反応がないですね。 Nung nakain na ni Adan, アダムが食べて、 doon nila na-realize 初めて彼らは気づくんです。 na sila'y hubad pareha. 裸であることが。 At nung nagkasala yung babae at lalaki, そして二人とも罪を犯すときに、 walang tanong yung God sa babae. 見てください。神様は女性に対して質問をしませんでした。 Yung tinanong niya ay lalaki. 男に質問をしたんですよね。 Bakit, Pastor? Sabi ng God, Genesis chapter 3, 神様は創世記の3章では言ってます。 bakit kinain niyo ang puno o bungang ito? なんで食べてはならない木を食べたのかと、 Sagot ni Adan, アダムが答えました。 yung babae yan. あなたが、これはあなたが連れてきた女のせいですよと言いましたね。 Naintindihan niyo, church? Ito nakita ko sa kaisipan ko. Kung si Eva ang kumain ng puno o ng bunga ng good and evil, at si Adan ay hindi, walang connection yung kasalanan. で私はここで本当に注意深く読んでいますと思ったんですね。この時には神様はアダムだけに対して条件をつけたと。でももしエヴァだけ食べてみれば、きっとここまで罪が2人ともなかったと思うんですね。止まってたと思うんですけども、しかしアダムを食べてしまった。それが始まりだと思うんです。 Kaya doon ko naintindihan yung sasabi ni Paul in the 1 Corinthians na ang kasalanan ay pumasok kay Adan sa isang lalaki at ang biyaya ay dumating din sa isang lalaki sa pamagitan ni Kristo Jesus. だから私は思うんですよ。やっぱりパウロが言ってるように、コリントで言ってるように、一人の男の人からの罪のゆえに、一人の男のゆえに罪が始まって、一人また男の子がそれを償うっていうことが書いてあります。 Amen, church. アメンですか？ Kasi si Adanアダムは mula sa Diyos. 神様からなんですね。 Si Eva エヴァは mula sa tao. 人間のアダムからですね。 Amen. Nasundan niya ako. Saan mula si Adan? アダムは誰から作られましたか？ Sa God. Saan mula si Eva? エヴァは誰から作られましたか？ Kay Adan. アダムの部分から作られました。 Dito siya galing. アバラからでしたね。 Kaya doon ko nakita ng unang nanganak lalaki. だから私がここで本当に最初に人間を産むのは男だったのではないかと思うぐらい男の人からエヴァが生まれたので、 Kaya doon ko naintindihan yung cesarean. 本当にこの帝王切開みたいなもん
Pag yung babae si Isya, その意味 at tuturukan siya ng pampatulog, tama? 手をせた場合、麻酔をしますよね。 Si Adan, para makuha yung babae, pinatulog ng God. で麻酔をして、で、アダムを見てください。面白いですよね。手をせたじゃないですけども、イエス様もあばらからエヴァを作るときに眠らせましたよね。アダムを。 Amen, church. アメンですか？ Kaya yung babae, huwag kayong magyabang sa asawa niyong lalaki dahil hindi ang lalaki mula sa babae, sabi ni Paul, ang babae mula sa lalaki. だから女性たちを聞きなさいと。ね、夫たちを尻に聞いて偉そうにするんじゃありませんと。ね、 Kung magyabang kayo, babae, ang ipagyabang nyo na kayo yung pasimbuno ng kasalanan ng lalaki. 皆さん女性が私がとなって自分は神様から作られてない。あなたが夫が神様から作られている。もし自慢したいであれば自分が自分のせいで夫が罪を行った。それを自慢しなさいと。 Amen, church. So, tingnan nyo, sino nagbigay ng pangalan Adan? もう一度繰り返します。アダムと名前をつけた誰ですか？ Sino nagbigay ng pangalan Adan? 誰がつけましたか？アダムという名前は。 Sino? Saan sa Bible yan? Alam niyo, ang tawag ng God sa kanya, Genesis, kay Adan, lalaki. 男よって言ってますね。創世記では。 Pag binigyan niya sa chapter 2, binigyan sa authority na siya magpangalan. Kaya yung lalaki, tinawag siyang Adan. そしてそれからアダムとして2章でアダムとして呼ばれたんですね。 Nang ibig sabihin, mula sa Diyos. アダムっていうのは神様からのっていう意味ですね。 Sino nagbigay ng pangalang Iba? エヴァを誰が名付けましたか？エヴァという名前は。 Iba. エヴァと名付けたのは誰ですか？ Siya yung may kanta, di ba? Ano ba yung kanta niyan? Iba ka na pala ngayon. Iba, no? So, hindi lang siya iba kumanta. So, yung ibang ito, ang nagbigay ng pangalan sa kanya, sino? Si Adan. エヴァに対して名前を付けたのはアダムですね。 Binigyan sa ni Adan ng pangalang Iba matapos nagkasala ang tao na ang kahulugan, laman ka ng aking laman at buto ng aking buto. Na tawagin sa iyo, babae, ina ng sanlibutan. 骨の骨、私の血の肉、そしてあなたは女性であって、エヴァです。すべての世のお母さんです。 Amen, church? Amen. アメンですか？ So, yung people ng God sa Old Testament, puro lalaki lahat. だから分かりましたか？男ばっかりなんですね、このひいきをしていたのは。ここではですよ。 Kaya nga, yung mga babae noon, hindi itsapwera na sa Bible, no? そうですよね。でも見ていきますと、聖書でさえも女の人を数えなかったりしてましたよね。 Kaya nung nagkasala, nung sinabi ni Pablo sa Roma o sa Corinto, hindi si Iba kagad yung sabi niya dahil sa babae pumasok ang kasalanan, kundi dahil sa isang lalaki kay Adan. パウロは言ってます、はっきり言ってますよね。女性の罪、実際はエヴァのせいなんですけれども、ただ実際に聖書が書いているのは、あるという男の人の罪によって死が来たということですね。 Kaya pag, sin- アダムですね。 kaya pag sinasabing Iba, だからエヴァというと、 ibig sabihin, madaldal. エヴァというと、おしゃべりなんですね。 Sorry. ごめんなさい。 Number 2, mahilig makipagkapitbahay. 2番目は近所付き合いがすごく好き。 Number 3, 3番目、やっmasyadong materialistic sa buhay. ぱりすごく豪華なもの、きらびやかなものを欲しがる。 Amen. Kaya sabi ni Iba, masarap, maganda. あ、よさそう、美味しそう。すごく女の人ってこう、もう目に見えるもので見つられちゃいますよね。 Kaya yung mga babae, pag nagkaroon ka ng kasintahan at magde-date kayo, デートするときは、 at yung babae na nagiging kasintahan mo ay ang pangalan niya si Belmo Kunyan, ubus pera mo. いますよね。彼女可愛いからと綺麗なところで行って、綺麗な人と付き合って、あれ買って、これ買ってばかり言ったらもう大変ですよ。 Pag pupunta kayo ng Universal Studio, 例えばユニバーシティ USJ に行くときでも、 ay itatawag mo, Belmo Kunyon, Belmo これ Kunyan, 買 ha? って、これ買ってね、と。 Amen, church? アメンですか？
So, alam ko walang ganito こ dito. こにはいないと思いますけど、女性はやっぱり基本的にはそういう性質があるんですね。 So, yun yung katangian ng babae. まあ、本当にエヴァの性質から見ると、もうそこで満足しない。もうそれでいいのにまだ満足しない。すぐにまた良さを見る。そして欲しくなる。これが女性ですよね。 At isa sa pinakadelikadong katangian ng babae, ang bilis mag-desisyon. 女性の一番また危なっかしい性格というのは、すぐに判断をしてしまうんですね。 Hindi gumagamit ng kaisipan. 頭を使わない、脳みそを使わないで、あまり考えないですね。 Tama? みんな話してますけど、そうですか？ Kung ano nakita niya, naisip niya, gagawin niya. いいなと思ったらすぐやっちゃう。 Tingnan mo yung marami mga young people na babae. みんな若い人はそうですよね。 Nasaktan, di ba? あ、傷ついた。 Kasi alam niya adik. Nakita niya magandang lalaki. Kahit na adik, basta pugi, okay lang. 若い女性はかっこいいからもう好きだからもういいのよ、もういいのよ、もういいのよと付き合ってしまうことがあるんですね。 Pero salamat sa Diyos kasi binago na tayo ng God. よかった。性質はそうですけれども、私はイエス様にあって新しいですからもう違いますね。 Wala na pinagkaiba yung babae at lalaki ngayon. 今は男も女も同じなんですね、イエス様にあって。 Sa lumang tipan ng babae, walang pahalaga. 創世記は Pero sa bawagong tipan, under by the grace of God, pinag-isa niyang lalaki at babae. 創世記で本当にまた皆さんずっと旧約聖書を見ていきますと、女性は本当に価値のない、本当に価値のないというような、存在として世の中がそういうふうに扱っていましたけれども、でも本当にイエス様によって男と女を一つにした、一つとしたので、もう同じなんです、イエス様にとっては同じなんですね、今は。 So, dadako muna ako sa konting kasalan. Ha? 次は結婚についてお話をしますけれども、結婚ですね。 Pagdating sa bagong tipan, 新約聖書では mayroon na tayong programa regarding sa pagkakasal. 新約聖書ではこのように結婚をするんだというのがあります。パターンが。 At mismo si Jesus Christ may sabi イエス・キリストさえも言いました。 na ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwede paghiwalay ng tao. 離れることはもうできない。 At kapag ang lalaki at ang babae mag-asawa ay kinasal, で夫婦が結婚した後は ang Bible nagsasabi, sila'y iisa. 聖書は結婚をした時点で男と女は一つである。 Amen. アメンですか？ Pag sinasabing iisa, yung dalawa ay nagiging isa. 一つ、二つのものがもう一つなんだと思うんですね。 Dati, pag wala kang asawa, ganito ka lang. 旦那さんがいないときは Ngayon, nung nakakita ka ng katagpo at naging asawa mo, nagkaroon ng buo at nagiging isa. 前は片っぽしか働けられなかったのが新しい本当に自分の新しいパートナーを見つけて本当に信仰の形になった。 Amen, church? アメンですか？ Kaya yung asawa mong babae at ikaw, asawang lalaki at ikaw na babae, iisa. だから男と女、そして本当にその夫婦というのは一つなんです。一つ半分だったもの、中途半端なものが夫婦になることによって一つのになるんですね。 Huwag kang mag-decision mag-isa. 一人で判断をしないこと。 Mag-decision kayo bilang pinag-isa. 二人で一つのことについて判断をしてください。 Kasi kung nagsablay yung isa, もし一人がもしそれで間違って判断するならば、 wala siyang sisihin iba kasi pinag-isahan nila. 二人で責め合うこともない。お前が悪い、私が悪い、あなたが悪いではなくて、二人で判断をするならば、やはり必要な揉め事も減らせるんですね。一つとして判断をしてください、夫婦の方々は。 Amen, church? アメですか？ Sumahal ko kayo. 皆さん愛してますと。 Amen! Amen! アメン。 Okay na ba tayo? 今流行ってるんです、フィリピンで。こういうやつやることが、こうやって今フィリピンで流行ってるんで。 Ganun kabuti yung God. でまた戻りましょう。神様は本当に最初から最後まで優しい方なんですね。 Tuwang-tuwa si Brother Ray. Parang gusto sabi niya, gusto ko rin pag nakita ko sa asawa ko tawagan ko. レガンさんも自分の奥さんと会ったらこんな風にしたいなと思ってたんですか？ Pag dalawa niya bro, ganito siya. Tapos,
Balikan natin si Rone para hindi tayo maubusan ng oras. Huwag mo natin pansin si Brother Rican. Pakibasa itaas. Walang may condition ba sa puno ng buhay? 命の木ですね。命の木、この中央の命の木。 Kaya lagi nyo tandaan, ang kaligtasan walang condition, walang kapalit na condition. 皆さん、だから皆さんもご自分の聖書の確認をしてくださいと。創世記の2章の季節にある命の木。これは何の条件もない、条件なしで神様が生えさせた木です。 Solo, paghirapan mo. でも立法では自分で努力しないと得れないものばっかりなんですね。 Sa biyaya ni Jesus, tanggapin mo. そしてもし神様の自分が努力してやるならば、やっとその恵みを得れる、努力によって得れる、それが立法なんですね。 Kaya ang salvation, biyaya ng Diyos. でも皆さんが今救われているのは神様の恵みというわけなんですね。 Hindi ito pinaghihirapan mo at hindi ito resulta ng mabuti mong ginagawa. 皆さんがここで天国に行けますと、皆さんが本当に心して確信できるのは、あなたがいろんないいことをしたからではなくて、申し上げますけれども、神様の一方的な恵みによって与えられたんですよ。 Ang kaligtasan ay ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. 皆さんの天国への道、この救いの道への命というのは、イエス様が十字架で成し遂げてくださった御業なんですね。 Kaya ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. だからこの救いは神様の恵みなんです。 Ang kapatawaran ay biyaya ng Diyos. 自分の罪が全て支払われた、自分はきれいなんだというのは神様の恵みなんですね。 Amen, church. アーメンですか？ Balikan natin yung ating pinaka-context. そして今日のまたテーマなんですが、 Titingnan po natin yung ating Bible verse. そして聖書箇所の2章の8の9。 Basahin natin ang verse 9 hanggang verse 8 hanggang verse 9. ご自分で8章から9章を読んでください。8節から9節を読んでください。 Simulan natin ang verse 8. 神である主は東の方、 Naglagay si Yahweh ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang tao kanyang nilalang. Verse 9. Pinasibo niya doon lahat ng ori ng kahoy na nakalulugod sa paningin, masarap ang bunga. Sa gitna ng halaman na roon ang punong kahoy o punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At the verse 9, hindi lamang ang nakakaakit sa paningin ng babae, yung puno na nakaalam na mabuti, masama. According to the verse 9, lahat ng halaman doon nakalulugod at masarap sa paningin ng tao. 皆さんに今回この短い聖書箇所ですけれども、注目を置いてほしいのは、この神様が生えさせた特にこの命の木、霊学の知識の木を書いてますけれども、皆さん確認してもらいますと、この2つの木だけが素晴らしいんではなくて、良いではなくて、その年から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。たくさん他にも神様がこの美味しそうな好ましい木を生えさせたんですね。 So yung concern ng pag-uusapan natin ngayon, yung dalawang klase ng kahoy nandoon. O dalawang klase ng puno nandoon. Amen. So tingnan nyo, puno, no? Pero ang kinain nila, bunga. 木のことが書いてあります。そして食べたのは皆さん見を食べましたけれども、 Kasi yung puno, kung ano yung bunga, yun ang resulta. 木っていうのは木が良ければいい実を結ぶんですね。 Kaya ang bunga napakahalaga sa isang puno. だから木にとってこの実っていうのはとても大切なんです。 So ang pinagbabawal sa kanila, yung puno na nakalam na mabuti at masama. そしてこの善悪の知識の木を食べるなと神様はおっしゃいました。 Amen. これを言 Okay. いましたね。 Number 1, titignan natin muna yung puno ng kaalaman. そしてまずは知識の木ですが、 Tingnan nyo pa paano tinukso ni Satanas si Eva. サタンはどのようにしてエヴァを誘惑しましたか？ Bakit hindi niya tinukso si Adan? なんでエヴァを
バを誘惑してアダムではなかったんでしょうか。 Bakit si Eva muna yung kanyang biniktima? なんでエバを先に狙ったんでしょうか。 Si Satanas, alam niya na ang babae mahina kaysa lalaki. サタンは分かってるんですね。女性の方が男性より弱いってことですね。 Amen. アーメンですか。 At alam din ni Satanas na ang kahinaan ng lalaki ay babae. でもサタンはしてるんですね。男の人の弱さは女性であることを。 Amen, church. Kaya kung saan ka mahina, doon ka iyayariin ang kaaway. Si Eva, alam niya na ang ibang ito masyadong mahina, ito yung dayain niya. Pero alam ni Satanas na ang Adan na ito na malakas ay ang kahinaan niya yung ibang ito, kaya iba yung biktimahin niya at ang ibang ito ang magbibiktima sa kay Adan ito. ここが恐ろしいところなんですけれども、サタンは皆さん一人一人の弱さをしてるんですね。そしてサタンはアダムをやっつけたいんだけれども、サタンを騙したんだけれども、アダムだとできない。だから間接的にまずは弱いエヴァを騙して誘惑をして、アダムがそのエヴァに対して弱いということを分かってたので、まずはそのようにしてその仕組みを作ったというか、その段階を踏んだんです。 Amen, church. アーメンですか。 Kaya ang kahinaan na lalos ng lalaki, babae. 男性は多くの人は女性によって弱くなってしまうんです。 Amen. Bakit nagtatawanan kayo mga bro? ダメですか。なんか男の人がなんかこう。 Ay, naalala mo, Brother Richard, yung dati natin magkilala tayo? Brother, sorry, wala tayo. Amen, church. Yung kahinaan ng lalaki, babae. 皆さんこれは覚えてくださいね。アダムも実際に弱かった。エヴァに対して弱かった。だから男性というのは実は女性に対して弱い。 Amen. ダメですか。 Anong kahinaan ni Samson? サムソンの人でしたよね。 Sino si Samson? サムソンどの人でしたか。 Pinakamalakas na tao. 最も力強い人でしたよね。 Kaya dati, mula 2 taon ako hanggang 8 taon, hindi ako ginugupitan noon. 私は実は子供の頃2歳から8歳まで髪の毛を切ってもらえなかったんです。 Kasi gusto ng nana ng tatay ko pala noon, magiging Samson. 私がサムソンみたいに力強くなってほしいと願ったでしょうか。 Kaso habang tumatagal, しかし、時が経つと、 nagiging mukha kang Delilah. デライラが出てきたんですね。見た目がデライラが出てきたんで、サムソンの頃。 Alam niyo, minsan kinikwento ko sa asawa ko, mula sa 7 taong kaarawan o birthday ko sa buhay, hindi yan nasarayara ng gunting. 私は一回も本当に7歳まで一回もハサミを取ったことなかった髪の毛だったんですね。 Pagdating ng 8 taon ko, ginupitan ako ng tiyuhin ko. そして8歳の時におじさんが切ってくれたんですが、 Pagkatapos kong maligo, matapos gubitan, シャワー浴びた後私が nagkasakit ako. すぐ病気だったんです。その日に限って、その日に切った後に病気になったんですね。 Kaya ang sabi ng nanay ko, お母さん kasi だから言ったでしょ。 ipinangako ko sa Diyos yung buhok mo. 神様にお願いしたのよ。約束したのよ。あなたの髪の毛をあなたが強くなるってことをだから言ったでしょうと。 Kaya doon ko naintindihan kung bakit. sorry. Nakita niyo, si Samson ang pinakamalakas na lalaki at kaya niyang balibagin yung leon, pero pagdating kay Delilah, yari siya. サムソンは本当にすごい強い人だったんですけれども、そのライオンと戦っても勝てるくらいの強い腕力のある男でしたが、デライラに対しては弱かったですね。 Sabi ng mga babae, 女性はなんかみんなそうだよ。 eh mga lalaki talaga hindi mapagkatiwalaan. Pero delikado kayo mga babae. だから女性も気をつけなさいと。 Sapagkat ang kahinaan naman ng babae, lahat na nakita na makanyang mata na maganda. 女性はやっぱり本当に弱さというのは目に見えるものに女性は弱いです。目に弱い、目に弱い。 Amen. So, balikan na natin, hayaan na natin sila. じゃあまた本題に戻りましょう。 Ito yung una natin pag-usapan. Pakibasa.
yung puno ng kaalaman, ano tinutukoy niya? そして今日のテーマなんですけれども、霊 Good. 学の知識の木ですね。 Ano? 何ですかね。 Good and evil. Ang puno nito ay nagbibigay ng kaalaman o karunungan tungkol sa mabuti at masama. もう一度繰り返しますね。今日はまたもう一つこの霊学の知識の木を学びますけれども、悪いことと良いものを判断するための知識の木なんですね。 So pinaliwanag ito ni Paul パウロは kung anong klaseng puno ito. どういう木かというのを説明しているんです。 At anong klaseng puno ng kaalaman ang tinutukoy ng Genesis chapter 2. そしてこの霊学の木はどういうものかを説明した箇所があるんです。 Ang puno ng kahoy na nakaalam na mabuti at masama ay tumutukoy sa kautusan ng Diyos. 霊学の木っていうのは神様の立法のことを言っています。 Naniwala kayo わかりますか、この関係性が。 na ang tree of knowledge ng good and evil ay walang iba kundi yung kautusan. 霊学の木の木っていうのはこの立法なんですね。 Naniwala kayo hindi? 信じますか？ Pag hindi, huwag na natin basahin. Pero basahin natin sa sabi ng Roma. Romans 7, verse 7. ローマ書の7章の7節を読みましょう。 Romans 7, 7. ローマ書の7章の7節。 Start! それではどういうことになりますか？ Stop! May question mark. Ibig bang sabihin, nito ng kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? 立法は罪なのでしょうか？ Sabi ni Paul, わかりません。 kautusan ba ang sanhi ng kasalanan? 立法があるから皆さんは罪を犯すでしょうかと言い換えますね。 Sunod, hindi. 絶対 Gayon に man. そんなことはありません。 Sabi ni Paul, kung gayon, yung kautusan ba ang sanhi ng kasalanan? 立 Question 法は mark. 罪なのでしょうかとパウロが言っていますね。 Pagkatapos, continuation. 自問自答していますね。 Hindi. 絶対に Gayon man. ありません。 May tanong uli. Hindi. Gayon man. た Sunod. だ Hindi ko sana 立法によらないと nalalaman kung ano ang kasalanan. 私は罪を知ることがな Kung くて hindi dahil sa kautusan. Amen, church. Sabi ni Paul, hindi dahil sa kautusan, hindi ko sana nalalaman yung tungkol sa mabuti at yung masama. もう一度繰り返しますね。この立法の木が、この霊学の木が悪いではない。この立法が悪いんだ、あの木が悪かったからではないんです。もう一度ここではっきり伝えたいのが、パウロでさえも言っています。ただ、立法によらないで、立法がなければ、私は罪を知ることがなかったんだと言っています。 Paano mo malaman na kasalanan kung walang batas? ね、もう前も話しましたけれども、もし皆さんが、もし立法や法律がなければ、悪いことも悪いという知識という感覚も芽生えてこないんじゃないでしょうか。 Nalalaman mo ang kasalanan kapag nag-violate ka ng batas dahil mayroong batas. で良くない、良くないんだ、これは良くないんだ、これはいけないんだって分かってくるのは、立法があって、それをやったときに、あ、やっぱ良くなかったんだなっていう実感が湧いてきますよね。 Amen. So sa lahat ng nag-drive, alam nyo na, no? わかりますよね。運転の方々、運転をしている方々はわかりますよね。 Lahat ng intersection, bakit mayroong tumari? 止まれマーク、止まれのね、表示があった場合は、 Ano na kahulugan? どういう意味ですか、止まれっていう。 Ah? Stop. Pag hindi ka huminto at may pulis, anong gawin sa'yo? もし Huli. 止まれの時に止まらなかったら捕まりますよね、ポリスに。 Ngayon, kung walang batas against sa tumari, もしそういう法律がなければ、 kahit hindi tayo hihinto sa intersection, ずっといろんなマラヤスでも一旦停止をしなくていいんですよ。 dahil walang batas, 法律がないんだもん。 walang pwedeng batas na hahabol sa'yo. 誰もあなたは捕まえません。
Pero sa oras na may batas ang paghihinto at hindi paghinto, でも止まりなさい。行ってこういう標識があったら止まりなさいっていう法律があるならば、 at nilabag mo yung tumaring あなた ito, がその止まりの標識を無視したならば、 accountable ka. あなたはそれは罰金の対象なんですね。 Kapag nahuli ka, 罰則対象でやって捕まった時には、 dahil may batas ito, mananagot tayo. あなたはその何か償わなければいけない。そういうふうな立法があって、立法を犯した際は必ず償わなければならないという条件がつく。 Amen, church. わかりますか？ Ngayon, 現在では、 sabi ni Paul, hindi ko ibig ng kautusan dahilan, pero dahil sa kautusan, dahil sa batas, nalalaman ko yung bawal at hindi, yung mabuti at ang tama. Kaya every time na alam mo may mali at ginawa mo yung mali, may kasalanan. だからここでは立法に対してもこれがいけないというふうにパウロ先生は言っていませんねと。 Naintindihan niyo, church? わかりますか？ Basahin natin ulit, yung kulay dilaw. Hindi ko sana nalalaman kung ano yung kasalanan, kung hindi dahil sa kautusan. 立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。 Ang kautusan ay batas, amen. 立法ですね。立法は、法律と一緒ですよね。 At dahil ito'y batas, dapat mong sundin. 皆さんがこの本当に法律があるならば守らなければなりません。 Kapag hindi ka sumunod sa batas, 法律を守らなかったら、 accountable ka. あなたはその破った分だけ罪を補う必要があるんです。絶対 May pananagutan ka. 何か償う必要がある。 Kaya binigay ng God だから神様は ang kautusan sa Mount of Sinai シナイ山で立法を与えて、 para ituro sa Israelite イスラエル人たちに教えたんですね。 ang mabuting gawin. いいこと、これはいいことであるということを示したかったんです。教えたかったんです。 Ngunit dahil sa kautusan, しかし、また立法によって、イ nalalaman ng mga Israelita スラエル人が、 yung paglabag sa kautusan. 自分たちの罪を奪っているんだと、罪を破っているということが、その立法が与えられて初めて分かったことなんですね。 Kaya kung walang batas, だから立法がなければ、 walang kasalanan むしろ罪もないし、 dahil walang paglabag. むしろ立法がなければ誰もその立法を破ることができない。だからもう皆さん裁かれることもないんですよね。 Intindi, church? So ano yung puno ng kaalaman そしてこの about good and evil? 霊学の木というのは、 So kung hindi nyo nabasa ang Romans 7, ano kayang kapuno ito? Kaya tama lang yun, magbigay na lang kayo ng pangalan, prutas na lang, mansanas, para tapos na pastor. Pero lahat ng sinasabi ng Bible ay may connection and spiritual na bagay o na pangyayari. Kaya yung puno ng kaalaman ay tumutukoy sa darating na kautusan ng Diyos. ここではこの皆さん、分かりましたかと。この霊学の木の知識の木というのは立法のことであって、このように私のために私のある意味ガイドしてくれる、教えてくれるものである。だからとても大切な木であって木であるんですね。 Tuloy, kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-imbot, hindi ko sana nalalaman kung anong pag-iimbot. 立法がむさぼってはならないと言われなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。 Amen. Parang gusto sabihin ni Paul, kung hindi ko pala alam na bawal pala ang tumari na hindi huminto, hindi ko sana alam na accountable pala ako kapag nag-disobey ako sa tumari. このようにもしパウロがもう止まれっていうその運転をしてて、止まれがたくさんあるのにそれを毎回無視してだならば、彼は知らなくてもし立法がなければ立法してることがなかったらいけないってことが分からなかったでしょう。 Okay, church? So ano yung Genesis chapter 9 o chapter 2 verse 9? Puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Anong tinutukoy? 創世記の知識の木って何を言っていますか？ Yung batas o yung law na ito. そうですよね。皆さん分かりますか？この知識の So ano ba yung law, Pastor? Ito yung kautusan na sinasabi ng Bible. 立法の Huwag kang pumatay, 殺してはならない。 huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, 偽りの証人をしては
Igala mo ang iyong ama't ina. 他のお父さんを敬いなさい。 Huwag mong magnasa. 欲しいと思わないとか、そういう頼みをね、 Huwag kayong kumain ng ganito. これ食べてはいけないとかいろいろありますよね。 Yun yung kautosan. それがまあ立法ですね。 Kaya kung walang kautosan, もし立法がなければ、これがなければ、 walang paglabag. むしろ罪を犯すことが犯すことがないんですね。 Dahil ang kautosan 立法は at nilabag と ay magre-resulta ng kasalanan. 立法があって、その立法を全うしたいならば、罪を犯した時点で何か行わなければいけない。その罪を行わなければ死に至る、そういうものなんです、立法は。 Intindi po natin yung kautosan. Bakit binigay ng Diyos yung kautosan sa Mount of Sinai? だから、なぜ神様と立法を与えたのか、少しは分かっていただけましたでしょうか。神様、なぜ立法を渡す必要があったのか。 Para ipahamak yung mga Israelite? イスラエル人を苦しめるためだったんですか？ Hindi. 違いますよね。 Ibinigay ng Diyos ang kautosan 神様はこのシナイ川で立法をモーセに渡したのは、 upang ganapin ng mga Israelita yung kautosan. このイスラエル人がこの立法、法律を知って生きてほしい方ですね。 Ngunit ang malungkot, でも正しいのが、 walang nakasunod sa kautosan. でも立法の後何事もないことですね。 Maging si Aaron at saka si Moses ay hindi nakarating sa promised land dahil sa pag-disobey sa utos ng Diyos. アロンもモーセもこの立法を全うしてなかったからやるように約束の地には入れなかった。 Kaya kung walang batas, だからもし立法がなければ、 walang paglabag. ね、破ることがない。 Dahil may batas 立法があるから、 at lumabag ka, もしまた破ったならば、 magre-resulta ng kasalanan. 罪を犯してしまう。立法があるならば、もしそれを守らなかった時点で罪なんですよね。 Amen, church. Intindihan niyo ako? Kaya nga, 1 Corinthians, basahin niyo na lang sa bahay niyo. Gusto ko ilagay sa inyo. According to the Bible, hindi po ako may sabi nito at hindi po ako gumawa ng Biblia. Si Paul ay may dahilan. In the 1 Corinthians chapter 9, verse 20 to 21, ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita at hindi kasama ang mga Hentel. あとまたこれに書いてありますけども、この神様の立法というのは、イスラエル人に対して与えた違法人は関係ありません。 Kaya lahat tayo na hindi Israelite, hindi tayo accountable sa kautusan noong unang panahon. だから昔はイスラエル人ではない国籍の方は、昔は例えば立法を犯したとしても、それを償う必要はなかったんです。私に与えられなかったからですよね。 Kasi ang Hentel, verse 21, ang Hentil 違法人は ay hindi saklaw ng kautusan ni Moises. Sabi ng Bible in the 1 Corinthians chapter 9. 聖書の第一コリントの9章には書いてあるんです。9節に書いてあるんですけれども、神様はモーセを通して立法を出しました。立法を与えたんですけれども、違法人は関係ありません。 Si Paul パウロは ay isang tagasunod ng kautusan. とても立法を大切にしていた人でしたね、パウロは。 Kaya sabi ni Paul, kung kautusan yung だ pag-uusapan, からパウロは立法のことならば私は hindi kayo hihigit sa akin. 私が一番知ってるはずだと。私がよく知っていると立法ならば。 Bagko sa pagsunod ko sa kautusan, でも逆に立法を pinahirapan ko lahat ng mga Kristiyano noon. 立法が一番だ、立法が優先だと立法を一番最初に掲げていたがゆえに私は多くの方を破壊しましたと。 Kaya kung kautusan po yung pag-uusapan, church, だから皆さんが立法だ、これは神様はこうしたいと言っている、こうしたいと言っていると。 hindi po tayo obra kay Apostol Paul. 立法のことについて話したらば皆さん、誰でもパウロがどれだパウロの立法に対する執念を超えることは誰もできませんね。 Pero pagdating niya sa Roma, kung walang kautusan, hindi ko sana alam kung ano ang pag-iimbot. だから彼が本当に彼が立法をすごく大切にしてきた人がローマでは私は立法によってこの罪を知ることができてむさぶってはならないと言わなかったら私はむさぶりを知らなかったでしょう。 Talon tayo sa verse 12 ng Romans 7. 12 to
13. ローマ書の7章の12節いいですか？ 12, basa. 7章の12節ローマ。ですから立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまだ良いものなのです。 Sabi ni Paul, ang kautosan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. パウロ先生がこのように12章で言っていますね。 Sa pagbabiyahe natin, may nakalagay sa kalsada yung speed limit, tama? 道には、先ほど皆さんが道で運転していくと、走行距離が書いてある、走行距離のスピードが書いてありますね。制限のスピードが。 So yung speed limit, kung halimbawa 50, 制限速度が50であれば、 batas ba ito? Hindi. 制限速度の50っていうのは、バタス法律ですか？法律ですよね。50って書いてあれば、 Ngayon yung batas na 50 speed limit na yan, 50って書いてあるんですけど、 masama ba yan sa mga driver? 悪いものですか？みんなを苦しめてるものですか？その制限速度50っていうのは。どうでしょうか、皆さん。 Masama ba yan? Nilagay nila yung speed limit na 50? Dahil masama yan para sa mga driver o hindi? Hindi! 悪いものであるんですよね。制限速度の50っていうのは、ドライバーにとっていくつなるんですね。 Ang speed limit ay mabuti. Amen. 悪いものなんですね。 Amen. 雨ですか？ Para sa kaligtasan ng tao. これは安全のためなんですね。 Halimbawa, ang speed limit ay 80. じゃあもしその速度が80であれば、 Okay. At ito yung kaibahan ng mabilis at mabagal. Pag na-aksidente. 制限速度と80の制限速度。 Pag mabagal yung takbo mo, もしそこが遅かったら、 limit niya ay 40 lang. 40だけやったら速度が。 Pag nagkabanggaan kayo, ito lang marinig mo. Aray! Tama? もしあなたがその速度を持って40だけでの速度で、例えばぶつかってしまったならば、 Pero kung 50 lang yung speed limit, tumakbo ka na 120, at na-aksidente ka, pagbangga nito, ang marinig mo, alin na mas malubha? Yung aray o yung 今また制限速度の話をしていますが、制限速度が50の道があるとしましょう。制限速度が50のところで皆さんが40の速度で走っていたら、もし万が一事故ってもいたぐらいで済みますよね。でも制限速度が50のところで皆さんが100で走ってると、いたではなくてもう無気かもう死ぬ、最後の息くらいになります。それぐらいのことになるんですよね。 pag aray, 痛い、荒い。 pwede ka pa madala sa ospital at maremedyohan. 病院に治せる可能性もありますね。50のところで40に走って事故ったならばまだ救えれます。 Pag しかし、50のところ100で走ったら、 diretso ka na sa sunugan. もう葬儀場ですよね、切って終わったら。 Kaya yung batas, だから立法とか法律っていうのは、 nilagay yan dahil para sa kabutihan at kaligtasan ng mga dumadaan. 人のために、みんなを守るためのものとして作られた、制定されています。 Pero pwede mo i-disobey yan na tumakbo ka 40, tumakbo ka ng 80 na sa'yo yan. もちろん、この制限速度を50のところで80に走るのは、皆さんのまた勝手ですけれども、でも一応法律は決まってるんです。 Pero mayroon ka ng pananagutan. でも自分の責任ですよね。 Kaya sabi ni Paul, パウロは言っています。 ang kautusan ay banal, mabuti. Amen. ですから、 Hindi masama ang kautusan. ローマ書の7章の11節ですから、立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。 Ang kautusan binigay ng Diyos para sa ikabuti ng mga Israelita. だからイスラエル人のために良かれと思って神様は立法を与えました。 Verse 13, basa. 13節を読んでください。7章の13節。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。 Sabi ni Paul, ang kautusan mabuti at banal. Pagdating sa 13, kung gayon,
ibig bang sabihin dito, o ang ibig bang sabihin, ang mabuting bagay pa ang nagdulot sa akin ng kamatayan? Kasi ang kautusan mabuti, pero nagresulta ng kamatayan. Kaya sabi niya, kung yung kautusan mabuti, ibig sabihin yung kautusan ay mabuti, siya pang nagdala sa akin ng kamatayan. これは本当に相反する矛盾になると思うんですけれども、皆さん一瞬ですね。これはこの罪この良いものを私に死をもたらした。で、この立法が良いものであれば、この立法によって私に死をもたらしたなんですけども。Amen. Pag sinunod mo yung utos na 50 speed limit, di ka mamamatay. Pero kung binayolate mo yung 50 speed limit, tumakbo ka ng 120, pagdating doon nakabangga ka, patay. Kaya sabi ni Paul, kung yung kautusan ay mabuti, ibig bang sabihin na ang kamatayan ko ngayon ay dahil sa mabuti? 制限速度を50のところで守らなくて100や120をして皆さんが悪い方向で死んでしまったらば、それはもう自分のですよね。 Ang kautusan ay mabuti kapag sinunod mo. だから実はこの立法についても皆さん守るならば、全て神様の法律というのは、立法というのは皆さんを良いところに導くんです。 Ang batas ay mabuti kapag sinunod mo. 法律も皆さんが守るならば、神様は皆さんのためなんですね。 Pero kapag nilabag mo ang batas, でももし法律を mayroon kang pananagutan sa batas. あなたは罪の犯になりますと。 Tuloy. Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamagitan ng mabuti. それはむしろ絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。 Sabi ni Paul, hindi siya ang pumatay sa akin, ang kasalanan. At yung kasalanan ito, ang pumatay sa akin sa pamagitan ng mabuti. Ano mabuti tinutukoy niya? Ang kautusan. Dahil kapag sinunod mo ang kautusan at hindi mo ginawa, paglabag, at ang paglabag ay magre-resulta ng kamatayan. ここで言い分かりますか？ここで、では、この良いものが私に死をもたらしたんでしょうか？この良いものという立法のことですよね。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。その罪が私に死をもたらした。立法ではなくて、この罪が私に死をもたらすんですと。 Intindi, church? わかりますか？ Pagbasahin nyo mamaya sa bahay nyo, basahin nyo ulit. 立法があるから皆さんが悪くなってではありません。 Sa pamagitan ng utos. So anong dahilan ng kamatayan? Spiritual ni Paul? Yung mabuti? Hindi. Yung kautusan na hindi niya nagawa, nag-disobey. 罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって明らかにされ、 Pagbigyan ko kayo ngayon, alam natin yung utos ng Diyos. Amen? Taas ng kamay na nakasunod sa loob ng isang linggo. 例えばこの立法について話をするならば10回を皆さん守った人、この1週間守った人を手を挙げてくださいと。 May nakagawa ba? できましたか？ So maraming utos pero yung 10 na lang. 10回しかないけど10の So tatawad tayo sa iba. Sino nakasunod ng 10 utos sa inyo sa loob ng isang linggo? 1週間のうちでタサカマイ10回を守った人はいますか？ Wala. Ibig sabihin, dahil hindi mo sinunod yung batas, anong tawag sa iyo? 10回は立法ですよね。守るべきことですけれども、皆さん、誰も手を挙げれません。皆さん、罪を犯してしまいました。そしたら皆さんは、何として思われる、どんな人になるんですかと。 Anong tawag sa atin? Nag-disobey. Ngayon dahil mayroon tayong pagdi-disobey, mayroon tayong pananagutan. Kaya ang resulta ng kasalanan ay produkto ng kautusan. Dahil kung walang kautusan, walang paglabag. At kung walang paglabag, walang kasalanan. 皆さん、今は罪を、その10回でさえも罪を犯してしまった。そして罪を犯したならば、本来ならば、ここに座ってられないぐらい、恐ろしい。 Amen, church. 罪を犯したので、皆さんはそれを償わないといけないと言われるんですよ。これならば、この1週間、10回でも守らなくて、償わないといけない。償わなければ皆さんが死に至るようになる。っていう、本当はそういうふうな意なんですね。 Amen. So basahin nyo lang sa Bible. Basa lang kayo ng Bible sa bahay nyo.
Romans 5:13. ローマ書の5章の13。 Kasi gusto ko i-emphasize, i-explain yung bawat verse na ito para maintindihan po natin yung nilalaman ng talata. いいです So, かローマ書の5章の13。 gagamit po tayo ngayon, tinatawag natin na expository para expose natin kung anong bawat nilalaman ng bawat verse ng Bible. ローマ書の5章の13。というのは、立法が与えられるまでの時期には、罪は世にあったからです。しかし罪は何かの立法がなければ認められないのです。 So according to the book of Romans chapter 5 verse 13, sabi ni Paul, nasa sanlibutan ng kasalanan bago pa dumating yung kautusan. So anong ibig sabihin? Yung kautusan dumating in the Mount of Sinai. Pero the first na kautusan in the halamanan ng Eden, huwag niyong kainin. Kaya ang kasalanan, pumasok kay Adan at kay Eva, nung dumating yung kautusan in the Mount of Sinai, mas lalong dumami yung paglabag. ここに書いてあるように、立法が与えられるまでの時期には、罪にも罪は世にあったのですと。そして、シナイ山で立法が与えられる前の以前にもアダムとエバ、アダムが罪を犯したんですけれども、ここにすでに罪はあったんですけど、立法がなかったですよね。 Pero walang pinanagot kung walang kautusan. でも、しっかりとした立法ではなかったので、 Basahin baba. Ngunit, walang pinanagot sa kasalanan kung walang kautusan. しかし罪は何かの立法がなければ認められないのですと。認められないものなのですと。皆さん読めますか？ Walang accountable sa kasalanan kung walang kautusan. 立法がなければ、たとえその罪を犯すとしても、償う必要が実はないんですよね、立法がなければ。 Dahil managot ang tao sa kasalanan, dahil mayroong paglabag mula sa batas, sa kautusan. 今、皆さんが償わなければいけないというのは、立法があるならば、あって初めて皆さんは、悪いことしたね、これを破ったね、それから償いをするわけなんですよ。でも立法がなければ、償う必要もないじゃないですか。 So ito yung tinutukoy nito. Yung unang utos, binigay kay Adan. 最初の命令は、アダムに与えました。 Ang ikalawang utos, 2つ目の命令というのは、 binigay ng Diyos kay Moises モーセに in the Mount of Sinai. いいですか？ Pero mula kay Adan そして、アダム o か kay ら Cain, kay Abel, カイン、アベル、 hanggang pagdating kay そ Moses, してモーセの間のは、 walang batas, 立法がない kaya walang nanagot. だから見てもらっても、たとえ罪でここにアダムの祖先が、それから子孫が罪を犯しても、誰も神様は償いなさいとはなかったですよね。まだ立法がなかった時代だからですよね。 Anong kasalanan ng pagpatay? Anong kabayaran sa kautusan? Ang pumatay, 殺人は base sa kautusan, 立法には mamatay din. 殺人をした人は殺されるべきであるという立法ですよね。法律ならば。 Pero pinatay ni Cain カインは si Abel. 自分の兄弟のアベルを殺しましたよね。 Pinatay ba ng Diyos si Cain? 神様はカインを殺しましたか？ Hindi. 殺してませんよね。 Bagkus ninagyan sa ng tanda sa noo 逆に額に na hindi sa pwedeng saktan ni naman. 誰にも彼が Why? 売られないようにしたんですね。 Kasi wala pang batas regarding sa pagpatay. だから実は旧約聖書ではそこではその殺人についてはまだその時はまだ立法がなかったからなんですよね。 Pagdating sa Mount of Sinai, シナイ山での話ですが、 binaba ng Diyos yung kautusan sa dalawang tapyas ng bato. 2つの石を使って神様は10回を与えました。 At ang unang utos, 最初の命令は huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. 私以外の神を拝んではならない。 At sa oras na yan, そして拝んだ瞬間に ang bayang Israel イスラエルは ay nagkaisa upang gumawa ng guya. その時にその与えられた時にイスラエルたちは神様を作ってましたよね、手作りの。 At nagalit yung God. 神様を怒りました。 At sa oras na yan, その瞬間に 3,000 ang namatay 3000人が亡くなった。 at pinamatay ng mga Levites.
That is the result ng law. Without law, walang pagbayad sa kasalanan. わかりますか？その立法ができたその瞬間、前まではいくら旧約聖書の前の時点の人たちが殺人をしたとしても、この立法がなかったので、彼らが行う罪を行う、償う必要はなかった。そして罪に問われることもなかった。しかしシナイ山でモーセに与えられた瞬間で罪がもうすでにそこで発生して、その瞬間3000人は神様以外の神様を拝むために亡くなったんですよ。Walang pinanagot kung walang kautosan. Amen. 前までは誰も償う必要がなかった。しかし立法ができても償わなければならない。 So hindi ko po ito explanation. In-explain po natin yung reality ng Biblia. 私がここですごく強調したいのが、それだけ私たちはその立法の中にいるべきでいる人たちなんですね。聖書がそう言ってるんですよね。 Mula 13, tatalon tayo sa 20 ng Romans 7. O Romans 5. Romans 5, 5章の20. 20節ですか？ローマ書の5章の20節。 Basahin natin. Stop. 立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。 Na magkaroon ng kautosan, 立法が入って dumami ang paglabag. 立法があればあるほど違反する人も増えます。 Balik natin sa atin ngayon. 今の状況もそうですよね。 10 utos lang binigay ng Diyos. Palagay mo 10 utos na lang. 10 lang. Kasi yung 10 commandments sa Mount of Sinai. Pero marami pa doon na utos ng God, katulad ng pagkain sa ganito. Amen? Ngayon, 10 na lang. Kabilang na doon yung huwag kang humipo sa marumi. Huwag kang humipo sa mataray. Huwag kang sasaksi. Huwag kang ganito na itinuturo ng utosan. Sino po sa inyo ang hindi nakagawa ng paglabag sa loob ng isang linggo o sa isang araw? 皆さんが聖書を見ていきます。実はこれをしなさい、ああしなさい。そして10回以外に汚いものに触れてはいけない、触ってはいけない、これ食べてはいけない。たくさん神様ってこの立法って聖書にありますよね。それを皆さん全員守れた人がいますか？ Amen? So kung dumami at dumating ang kautosan, 増えれば増えるほど mas dumami ang resulta ng paglabag. 破ることも多いですよね。 Amen. ダメですか？ Ngayon, そして今日 kung sa isang araw nakakagawa ka lang ng paglabag ng 5, 5回の罪を犯すと base sa kautosan, 皆さんは ang kasalanan ay dapat bayaran sa pamagitan ng paghahandog. 本来ならば5回罪を犯したならば何かを捧げなさいと。 Paano mo mabayaran ngayon yung dami ng kasalanan mo mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon? 皆さんが生まれた瞬間から今ここにいるまで、皆さんが行ったさまざまなもういろんな罪、皆さん犯してます、日々犯してます。で、皆さんどうやってその償いを今しなきゃいけないでしょうか？どうやって皆さん償いましょうか？それらの罪を行うすべてありますか？ Nung dumami ang paglabag, sumagana yung biyaya ng Diyos. 実はここで違反が増し加われば神様の恵みも満ち溢れたんです。 Amen, church. Napakabuti ng biyaya ng grasya ng God. Sa kabila na patuloy tayong gumawa ng paglabag sa utos at nais ng Diyos, yung grace ng God is sufficient for us. 皆さんが今日生まれた瞬間からここにいる間までさまざまな罪を犯してここに立っているわけですけれども、決して自分が皆さんが償ってきたからきれいだったわけではありません。皆さんが日々償いをして捧げ物をしてだから皆さんがここにいるんではないんですね。ここにも書いてある通り、ただただ皆さんが罪を犯しても神様の恵みっていうのがいくら違反をしたとしても神様の恵みも満ち溢れたんですねと。 Amen. Ang pinapairal ng Diyos, kagandahang loob para sa atin. だからここで言いたいのは、皆さんが罪で溢れたとしても神様の良い心、神様の恵みがさらに溢れる
kung sa kautusan, 立法だけ皆さん見ていきますと、は sasabihin ko sa inyo ng direktahan, っきり言いますよ、皆さん。 walang nakalalabas sa atin isa dito na buhay. もう皆さん全員死人と一緒です。死体と一緒です。もう他るだけの命です。捨てるだけの体ですと。 Dahil lahat na lumalapit sa Diyos na hindi karapat-dapat sa Diyos na mamatay. そして本当に今私は神様とお父さんよと堂々とここに立って礼拝をしていますけれども、でも私たちが日々を犯している罪を考えると、そんなことしたらさらに罪の対象になって罰の対象になって殺される羽目になるんですよね、本来ならば。 Kaya si Bro Obet, pag may ginawa siyang paglabag, nakaupo sa dyan, patay. おべとさんがもし罪を犯して何の償いもなしに何の清めもなしにここに堂々と例えば入ってきたならば、本来ならばすぐ死んで即死んでしまう、それぐらいの恐ろしい罰則があるんですよね。 Tatakbuhin siya ni Bro Reagan para tulungan dadalhin sa ospital レーガンさんが彼を助けようとして、 dahil bawal sa batas ng kautusan ang humawak ng patay, mamamatay ka rin. レーガンさんがいくら彼を助けようとしても、でもまた聖書に書いてあるんですね、立法には汚いもの、罪のあるものを死んだ人を触ってはいけない、触れてはいけない、書いてあるんですよね、聖書には。で彼が触れた瞬間、彼も死んでしまう。それが立法の下の実際私たちの生きているところなんですね。 Hawakan ni Brother Person, mamamatay din si Brother Person. でパーソンさんがまた彼を触るとしても、彼も死んでしまう。 Kaya pagbalik ng punato ng Iwata, wala ng tao. 皆さんはそのようにして本来ならばみんな死んでしまうという羽目になってしまう、ね、 Binigay si Jesus dahil sa kagandahang loob ng Diyos at pagmamahal ng Diyos. At every time na upo ka, si Jesus namatay para kay Brother Robert, kay Brother Regan. At sa tuwing titingnan siya at lalapit sa Sagad, pinatawad na siya ng Diyos, nililis na ng Diyos, at karapat-dapat na siya sa Diyos. だから皆さん想像してみてください、考えてみてください。もしイエス様が十字架に吊るされなかったら、皆さん今どのようにして自分の罪、どんなふうにしてどんな方法で皆さん自分の罪を償えると思いますか？他に皆さんいい方法は思いつけますか？ないですよね。 So, hindi ko na maitalakay yung Tree of Life, at wala na tayong oras. Ito na lang, dalawang pasabahin ko na ito. Basahin lang natin sa mas mabilis. In Galatians chapter 3, verse 24. そしてガラテヤの3章の24節、 Basahin natin, Galatians 3:24. ガラテヤの3章の24節、 Kaya, ang kautosan ang nagiging tagapagturo namin hanggang dumating si Kristo. Amen. Sabi ni Paul, yung kautosan muna nagiging tagapagturo namin noon hanggang pagdating na Kristo. Kasi si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. ここでまあちょっと深く見なかったです。これは神様が戻ってくるまで私はこの今立法をそうね、 Basahin natin yung karugtong na ガラ Quran. テヤ書の3章の24節ですよ。読んでください。 At sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. すみません、ガラテヤ書の3章の24節にあげます。こうして立法が私たちをキリストへ導くための私たちの教育係としてなりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのですと。 So nagiging guro nila yung kautosan hanggat hindi pa dumating si Jesus. これはイエス様が戻ってこられる日まで、この立法は彼らは教育係として預かっているんですね。 Kasi ang pangako ng Bible, ang katuparan ng kautosan, si Kristo. そしてこの信仰によって義と認められる、私たちはこの神様キリストへの信仰によって義と認められるためなんですね。 Romans chapter 10, verse 4. 最後ですけれども、ローマ書の10章の4節、 Basahin natin.
同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、Aster namin. Si Kristo, yung hangganan ng kautusan. Nung dumating si Kristo, nagawa niya na yung kautusan. Amen. Kaya, tayo mga Hentel, hindi po tayo nasa ilalim ng law, but nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Kasi si Kristo nung dumating, tapos na ang kautusan. Ginawa niya na. Kaya ang sabi ng Mateo, hindi niya sirain, kundi gagawin niya. So nung si Kristo ginawa niya sa cross, tapos na. At ang kaligtasan, binigay ng Diyos, not because na sumunod tayo sa law, kundi tayo nananalig, nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo'y naging matuwid, hindi dahil sa pagsunod sa anumang kautusan, na ligtas tayo, nagiging matuwid tayo sa biyaya ni Kristo. ローマ書の10章の4節、キリストが立法を終わらせるからなので、信じる人は皆義と認められるのですと。皆さんだからこのようにして、皆さんが立法が悪いではなくて、この立法が活動して、このキリストが立法を終わらせた。そして私たちが今ここにいるのも、神様が成し遂げてくださった技があったからこそ、私たちは認められることが書いてありますね。So pag sinasabing hangganan, hanggang dito lang siya. Wala nang extension. Amen. Nung dumating si Jesus, tapos na. Nung namatay si Jesus, tapos na. Tinapos niya na sa cross. 大事なことはそうなんですけれども、イエス・キリストを信じる人は自分の行いによって自由になるではありません。イエス・キリストが与えてくださったこの行い、この償いによって皆さんが自由を与えられた。そしてここで書いてある通り、10章の4節、イエス・キリストが立法を終わらせられたのでと書いてあります。 Ganon kabuti yung biyaya ng Diyos sa atin. それほどに神様は私たちをことごとく愛しておられるんですよね。 Dati hindi tayo bayan ng Diyos, ngayon binigyan niya tayo at binigyan ng karapatan maging bayan na ng Diyos. そしてもう一度加えるならば、もともとはイスラエル人だけ与えられたこの約束、私たちには価値がなかった異邦人ですけれども、この異邦人でさえも神様は自分が死んでくださって、私たちにこの恩義と認めてくださったんですね。 Tayo manalangin sa Diyos. 皆さんお祈りをして終わりたいと思います。 Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo 天の神様、ありがとうございます。 sapagkat niligtas mo kami. 神様の本当にこの神様によって私たちが立法から救われたことをありがとうございます。 Pinatawad mo kami. 許してくれたことをありがとうございます。 Minahal mo kami. 愛してくれたこともありがとうございます。 Binigyan mo kami ng karapatan lumapit sa iyo. そしてこのように父の前でお祈りができるこの特権をありがとうございます。 Kaya maraming 本当に salamat ありがとうございます。 dahil sa iyong biyaya sa 神 amin, 様の恵みによるものなのです、 sa ね。 pagmamahal mo sa amin. 神様の愛の技なんです。 Sa iyo ang papuri pasalamat すべての栄光を sa pangalan ni Jesus. 神様に返します。返します。アメン。 God bless. 感謝します。創世記はとても大切な書物です。 Napakahalaga po ng Genesis po, no? しかし日本では半分以上の教会の牧師先生が創世記1章から11章はそれは創造の童話、偶話であると言っているそうです。 Alam niyo po, pero dapat po nung kahit yung Christian church daw, yung Genesis chapter 1 hanggang 14 daw, they just take it lightly daw. 進化論が正しいと信奉しているそうです。 Even sa sabi-sabi nila yungエボリューション？ Ha? エボリューション。 Yung evolution daw yung tama. 日本の小学校でも中学校でも高校でもまた大学でもまた NHK のテレビでも進化論が正しいように教えています。 Alam niyo po sa Japan, no? Kahit po yung NHK, kahit po yung mga elementary hanggang high school, kahit po sa college, they teach about the evolution. ですからクリスチャンのお父さんお母さんはぜひ自分のお子さんには聖書を正しく教えてください。 So, kung Kristiyano po tayo, we have to be aware, we have to teach our children, that's hindi tayo lahat ng word.
kalagay tayo ng Panginoon. ヒトラーという人がいましたけども、ヒトラーは熱烈な進化論者でした。 Si Hitler, siya po yung very enthusiastic talaga siya na revolutionary siya. また共産主義を生み出したスターリンも熱烈な進化論者でした。 Yung communist si Stalin, siya rin po niniwala sa revolution. 日本が推し進めている教育はそういう人を作り上げるということです。 Sa Japan po, no, kung ang hindi tayo maging aware, itong ibig Japan po, evolution ang ituloy sa Japan. ぜひ聖書をしっかり教えていただきたいと思います。 So once again po, no, let's get back to the basic point ito ang katotohanan. Ituloy po sa ating pamahanan about sa Bible, no, paano tayo nalalihan ng ating Panginoon. それではハレルヤマーチを行っていき So ます。 hallelujah, march po tayo. Amen.「感謝の祈りをお願いします。 Mag-pray tayo. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa natapos na gawain mo sa umaga ko. Salamat sa patnubay. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong mga salita. Salamat na kami ugad ay patuloy na binibigyan mo ng kalayaan. Maraming salamat sa iyong mga pangako. Maraming salamat sapagkat hindi namin kaya gawin ang lahat ng bagay-bagay. Salamat sapagkat ginawa mo para sa amin. Kaya salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa kaloob na aming nalipong sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng karapatan na makapagbigay, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa iyong mga ginamit sa umagang ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At hayaan mo ulo ng aming buhay sa buong isang linggo ay taglay namin ang kalakasan at ikaw lamang mapatulihan ng aming buhay. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katapatan, Panginoon, maraming pong salamat. Kaya Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, tanging lamang binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. お立ちください。唱詠を賛美します。 Amen.
パスタルビーお願いします。So Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagkipagpisan ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng Diyos Anak, sumaatin ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen.お座りください。以上をもちまして礼拝を終わりますけども、今日初めて教会に来た方はいますか？First time po dito ngayon for today. Hello, hallelujah. Yes, ano po pangalan po nila? Mervin.マービンさん、よくお越しくださいました。他には、いいですかね。ないですね。では以上で礼拝終わります。ゆっくりしていってください。ハレルヤ。ありがとうございます。創世記の